May gagawin tayo. Ito, Panasonic 49 inches. Ang problema nito, nagbubukas naman ang unit. Ang problema yung display. Wala. May backlight siya eh. Good ang backlight nito. Ang problema, walang display. Buksan natin. Ito yung model number Panasonic 49 inches. Okay, so ito nabuksan natin. Bali ito yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang T-con. Ang ginamit na T-con nito ay LG. So panel nito LG. Ito naman yung kanyang power supply. Okay. So problema nito, good backlight, nagpa-power on, walang display. Testing natin ulit. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan. Tapos check tayo ng supply. Gamit tayo ng tester. Ang ginamit natin ay digital. So yung grounding nito, ground lang natin sa body. Tapos set natin to sa volts DC. Okay. Tapos check natin nito. Ito yung fuse natin. Check natin kung mayroong 12 dito. Yan. So mayroon siyang 12 volts. Ibig sabihin may supply na pumasok. Tingnan natin kung may out. Okay, meron din siyang output 12 volts. Check natin yung ating, ito may BGH dito. So, BGH wala. So wala siyang BGH. Okay, so hindi gumagana yung DC to DC nito. Ito wala rin. Wala din. Okay, pero may supply siya 12 volts, wala lang siya output. Okay, bunutin ulit natin. Resistance tayo, buzzer to ground. Okay, so check natin kung gumagana. Yan, gumagana naman siya dito. So check natin mga SMD kung may short. Okay naman. Okay naman. Okay. Okay, walang short ano. So try natin yung ribbon nito i-remove. Kabilaan. Yan. Ito kasi alam ko walang protect ito. So pag naka-remove yung dalawang ribbon yan, automatic. Kung good yung T-con natin, magkakaroon ito ng BGH. Yun, mayroon siyang BGH oh. So ibig sabihin, buo yung ating T-con nasa panel issue. So try natin magkabit ng isa. Kabit natin isang ribbon. Titingnan natin kung saang side ang may problema. Hanapin natin kung saang side ang may problema dito. Okay. So isa muna. Saksak ulit natin. Check natin yung BGH dito. Okay, nag-backlight siya. Wala siyang BGH. Ito, dapat meron to. So, wala na. So, may backlight na tayo. Pero wala siyang BGH. Okay. Bunutin ulit natin. Ayan. Tanggalin natin to. Tapos, ito yung ibabalik natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta nyo sa channel natin. So medyo madalang na lang tayo mag-upload ngayon kasi medyo busy tayo sa kaka-repair. Yun, mayroon siya dito oh. So ibig sabihin, itong side na to may problema, itong side na to buo. Yun oh, tingnan natin ulit ha. Yun. So meron siya oh, 28. Okay. Yun. So isang side na good. Yung isang side doon nagpo-protect. Yun. Walang display. Blanco. Pero ito white screen. Ito black. Okay. Yan. So gagawin natin susunod dito. Punutin muna natin.
Hahanapin natin dito yung clock signal, yung swapping voltage, saka yung CKB nya. So dito, makikita natin dito. Yan. Walang data dito, ano? So lipat tayo sa kabila, titingnan natin kung saan may data. Dito wala ding data dito. Pero pagdating dito, makikita mo may data siya dito. Yan, no? Clock 1 hanggang clock 6. BGH add BGH even. So 1 2 3 4. 1 2 3 4. So 8 pin. 8 pin ang ibablock natin. So bilang lang tayo dyan. 1 2 3 4 5 6 7 8. So may isang nakasingit dyan, 9, pang 9 pin. Okay, so kahit lumagpas, try natin kung magkakaroon ng display. So dahil dito yung clock signal natin, pagdating sa kabila niyan, dito din yung clock signal natin. So bilang tayo dito, 9 pin, 10 or 11 pin, pwede pa natin i-block, no? Try natin. Okay, so ito, binlock natin yan. So bilangin natin kung ilan yung binlock natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So try natin tong 12 pin. Titingnan natin kung lalabas yung BGH nya at hindi ba siya magpo-protect. Try lang natin. Sana gumana ito. So matagal-tagal na rin. Ngayon lang tayo nakatanggap ng Panasonic brand. Parang bihirang-bihira ang repair ng Panasonic. Pero gumamit din pala sila ng LG panel, ano? Ito, try natin. Titingnan natin kung mayroon siyang BGH kasi nag-block na tayo. Okay, wala. Yun o, wala. Wala siyang BGH pag nakakabit yung ribbon na ito. Kahit mag-block tayo ng clock signal dito, wala siyang BGH. Hindi siya gumagana. Nagpo-protect siya. Yun, wala talaga siya. Oh. Okay, so ibig sabihin hindi clock signal ang issue nito. May ibang problema ito. Okay. So gagawin natin, gagawin natin, bubuksan natin yung panel. Baka may SMD na short dito, hindi lang natin nakuha dito sa icon. Okay, patayin natin. So akala natin ay tape method lang, ano? So negative sa tape method ito. Okay, so gagawin natin, mag-tester tayo dito. Titingnan natin kung may resistance na mababa kasi hindi siya nakukuha sa buzzer, ano? Ito ay okay, 8.7K. Ito naman 12M. Ito ay 15 natin. Yung 15 natin ay may 252 ohms na resistance yung circuito. So ibig sabihin yan mababa yan kung 15 ang lumalabas dyan. Ito M. Okay yan. So magtataka tayo doon sa 200, ano? 200 ohms kasi masyadong mababa yun. Okay, so tanggalin ngayon natin yung ribbon. Ito, hang natin yung ribbon. Tapos titingnan natin yung resistance nito kung yun pa rin. Okay, so nung tinanggal natin ribbon, nasa 8K siya, no? So ibig sabihin pumasok dito yung ating leak sa circuito. So ito may capacitor dito isa. Tingnan natin ito kung anong value nito. F232. Okay, so 232 ito. May isa pa siyang maliit na kasama, no? Ito. Ganun din, 233. Ito.
Ito, 18K. So, mataas ito. So, sa kabila. Yan. Dalawa lang naman source scope nito. Ito. 233. Itong isa. Okay, 108K. Itong sa dulo. Point, short to sa ground. Wala yan. Okay rin ito. Wala rin ito. Okay din. Okay, so hahanapin na lang natin kung saan banda siya, no? Kung itong side na ba ito may problema or itong side na ito. Yan. So ito capacitor nito, ito parang connection din siya dito to ground, no? Ito. Okay. So sa source scope parang hindi naman nagkaroon ng sunog yung source scope nito. Dito parang wala naman siyang sunog dito. Pwera lang kung dito sa glass, ano, maaring yung nakadikit dito sa glass baka doon yung sunog. Pwede din yun. Pero ang problema kasi sa kanya, hindi clock signal ang naging problema sa kanya or sa may swapping voltage. Ang problema sa kanya yung 15 niya, yung supply nito, ito, yung VDD. Ang pagkakalam ko 15 yan. So kung 15 yan, maaring may short yan dito sa SMD. Kasi yung 15 natin hindi naman basta-basta nagkaka-short sa COF. Baka SMD cap lang ang may problema dito. Okay, hahanapin ko muna kung saan siya banda. So para mabilis yung gawa natin, gagamit tayo ng short killer natin. So nakaset yung short killer natin sa 3.3. Tapos gagawin natin dyan, babaan lang natin yung supply. Tapos mag-i-inject tayo dito. Habang nag-i-inject tayo dyan, kakapain natin yung parts. Kasi hindi natin kailangan pausukin eh. Kailangan lang natin siyang painitin ng kaunti. Para kung dito ang problema, mararamdaman natin. Pag sobrang taas kasi ng supply natin, hindi natin mahahawakan yan. Pag nag-short tayo dyan, pasok kaagad yung kamay natin. Kaya ingat-ingat tayo. So gagawin natin dyan, kakapain natin. Tapos magsusundot tayo. Hahanapin natin kung saan banda yung umiinit. Yan lang yung gagawin natin. Okay, so naramdaman ko ito. Itong sa gitna, yan yung umiinit. Pag dinidiinan ko siya, tapos i-short ko yung positive dito, nararamdaman ko siyang mainit itong gitna na malaki. Try natin i-remove yan. Okay, so ito na. Yan, may angat na natin yung isang capacitor dito na mataba. Yan, nakaangat na yan. Ito pa. Tester natin. Yun, no? Yun yung value niya. Ano? Yan, 324, ano? So, check ngayon natin. Kinabit na natin yung ribbon natin dito. Check ngayon natin ito. Titingnan natin kung ano yung resistance nito. Yun. Okay na siya, no? 8. Okay. Okay na. So ito lang yung problema niya, yung isang kapasitor dito. Okay. So mabilis talaga makahanap pag mayroon kang short killer. Mas madali. Tumbok mo kaagad kung saan yung problema pagdating sa mga short. Kagaya niyan, hindi na tayo nagbaklas ng iba dyan. Hindi na tayo nagbaklas dito. Kasi nung napansin natin ito yung uminit, focus na tayo doon. So positive nga siya ngayong may problema. So papalitan lang natin to, kukunin lang natin yung value dito or hahanap na lang tayo ng same na laki, same yung kulay, tapos kapit natin dito. Okay, so napalitan na natin siya. Tapos gagawin natin, testing natin. Titingnan natin kung lalabas na yung kanyang BGH. Okay. Saksak ko lang siya. Okay. Tapos lipat natin to sa volts.
Tapos, yun, parang lumiwanag na yung screen natin ah. Testing natin to. Yan, mayroon na siyang BGH. Oh. Okay, so tinanggal ko na rin yung tape dito. Kasi nga hindi naman clocking signal ang problema niya. Kundi may short lang na SMD dito sa top board. Okay, so sisilipin natin kung ano yung display nito. Okay, so testing natin. Bali, patayuin natin. Titingnan natin kung magno-normal ito. Saksak ko lang siya. Yan, nag-on na siya. Blink na. Yun. Okay. So, mayroon na siyang display. Yan, Ito, final test natin tong Panasonic natin. Yan, nagbe-blink na yung ilaw ko. Okay, nag-backlight na siya. Yan, lumabas na yung mga logo niya. So, naka-TV pala ito. Naka-channel, no? So, set muna natin sa remote natin. Yan. Long press lang yung Panasonic. Paglabas ng volume, bitawan niya. Tapos, source. HDMI. HDMI to. Naka-AB tayo eh. Yun, no? Yan. Okay na. Inaano natin. Okay natin enter. Yan, nag-full screen na siya. Yan. Okay na yung unit na. So, walang problema sa clock signal. Normal pa yung glass natin. Ang naging problema lang niya ay nagkaroon ng short yung 15 natin. So, nung natanggal natin yung isang diode doon, isang capacitor doon ay nag-normal na yung unit. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, mas madali talaga mag-repair pag mayroon kayong short killer. Kaya, ipon-ipon para sa short killer para mas mabilis ang gawaan pagdating sa mga short circuit.